Ayon po sa mga analyst, may desisyon na ilalabas ang US regulators na maaari pong magbago ng direksyon ng buong digital finance industry. Sa katahimikan po ng araw na ito, ang hinaharap ng blockchain at banking world ay nasa kamay ng isang regulator. At yan po ay ang Office of the Comptroller of the Currency or ang OCC. Kung maaprubahan po ang application ni Ripple, maitatala ito bilang isa sa pinakamalalaking tagumpay sa kasaysayan ng crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang nilalaman ng application ni Ripple? Sabi rito, a quiet regulatory decision could change the future of digital finance. The cryptocurrency industry is watching closely as Ripple's long-awaited application for a U.S. national trust bank charter reaches its final review day. This move could redefine Ripple's place in both the traditional banking system and the blockchain economy. Ayan po ang hinihintay na desisyon ay tungkol po sa application ni Ripple para maging isang US National Trust Bank. Ang ibig pong sabihin nito, kapag pumasa po si Ripple, magiging opisyal po siyang bahagi ng banking system ng Amerika. Hindi lamang po siya magiging blockchain company, kundi isang regulated financial institution na katulad ng mga traditional na bangko. Ito po ay isang napakalaking hakbang na magbibigay sa kanya ng lehitimong posisyon sa pagitan ng traditional na pera at digital assets. Sa market impact, kapag naaprubahan po ito, tataas ng malaki ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP dahil mapapatunayan na legal at matatag ang operasyon ni Ripple sa US. Ano naman po ang proseso ng pagkuha ng National Trust Bank Charter? Sabi po rito tungkol dyan ay Ripple submitted its National Trust Bank application to the U.S. Office of the Comptroller of the Currency or OCC earlier this year. The application entered a standard 120-day review period. Ayan po, ipinasa daw po ni Ripple ang kanyang application sa OCC noong unang bahagi ng taon. At sumailalim po ito sa 120-day review process. At sa panahong ito, tinitingnan po ng mga regulator kung sapat ang kapital ng kumpanya, maayos ba ang pamunuan, at matibay ba ang sistema laban sa risk at saka money laundering. Sa madaling sabi, sinusuri po ng gobyerno kung kaya ba ni Ripple na gampanan ang mga responsibilidad ng isang bangko. Sa market impact, ang tagal po ng review ay nagdudulot ng suspense sa market. Ngunit kapag natapos po ito ng positibo, pwedeng sumabog ang presyo ng XRP dahil sa renewed investor trust. Ano naman ang mangyayari kapag naaprubahan ang application? Sabi rito ay, if approved, the charter would authorize Ripple to operate as federally regulated financial institution under US law. Yan, kapag naaprubahan daw, opisyal ng magiging federally regulated bank si Ripple sa ilalim ng batas ng United States. Makakapag-operate na siya bilang bangko na may kakayang mag-alok ng custody, settlement at payment services gamit ang blockchain. Ibig sabihin si Ripple po ay hindi na lang magiging tech-savvy, kundi isa ng tulay ng traditional na banking system at ang mundo ng crypto. Sa market impact, ang ganito pong approval ay magdudulot ng explosion sa value ni XRP dahil magmumukhang mas secure at legitimate investment ito sa mata ng mga institution. Ngayon ay ang sunod na katanungan natin ay bakit po ba magiging makasaysayan ito para kay Ripple? Sabi po rito tungkol dyan ay approval would mark a historic milestone for Ripple. It would officially make the company a U.S. national bank subject to federal oversight and regulation. This status would allow Ripple to provide custody, settlement, and payment services through a fully integrated banking framework. Ayan, ang approval daw na ito ay magiging milestone hindi lang para kay Ripple, kundi para sa buong crypto industry.
Sa unang pagkakataon, isang blockchain company po ang magiging lehitimong national bank. Kapag nangyari ito, mababago ang pananaw ng mga traditional na institution sa crypto. Mas madali na pong makakapasok ang mga bangko at investors sa digital asset space dahil po sa tulong ni Ripple. Sa market impact, ang ganito pong antas ng regulasyon ay pwedeng magpataas ng presyo ng XRP sa double digits dahil mas dadami po ang institutional inflows. Paano naman po makikinabang sa XRP dito? Sabi rito ay such recognition would also enhance Ripple's credibility in the global financial ecosystem. It could streamline cross-border payment operations and support the integration of RLUSD, Ripple's stablecoin launch in late 2024. While the approval would not directly change XRP's classification, it could increase institutional interest and adoption. Ayan, ang pagkakaroon po ng bank status ay magpapalakas sa kredibilidad ni Ripple sa buong mundo. Mas mapapadali po nito ang cross-border payments gamit ang XRP at RLUSD stablecoin. Bagaman, hindi po nito direktang babaguhin ang legal classification ng XRP. Makikita ng mga investors na ito ay mas ligtas at mas maaasahan. Kaya asahan po na tataas ang paggamit kay XRP sa mga global transactions. Sa market impact, ang pagtaas po ng paggamit at tiwala ay karaniwang nagre-resulta sa long-term bullish trend para sa presyo ng XRP. Ngayon ay kailan naman po malalaman ang desisyon? Sabi rito ay according to blockchain researcher Arthur, who highlighted the situation on X, today marks the official deadline for the OCC's decision. However, uncertainty surrounds the outcome. A government shutdown could delay or complicate the agency's final approval. Ayon po sa researcher na si Ginong Arthur, ngayong araw mismo ang deadline para maglabas ng decision ang OCC. Pero may problema dahil po yan po ay dahil sa government shutdown. Maaari pong ma-delay ang announcement o mapalawig pa ang review period. Ito po ang dahilan kung bakit nag-aabang ang buong crypto community. Ang simpleng pagkaantala ay maaari pong magdulot ng biglaang galaw ng presyo sa market. Ang market impact po nito ay kapag na-delay ang approval, maaaring pansamantalang bumaba sa XRP dahil po sa uncertainty. Pero madalas po itong nagiging pagkakataon para sa mga traders na bumili sa mas mababang presyo. Ano naman po ang posibleng gawin ng OCC? Sabi po rito, the OCC could approve, deny, or extend the review window if additional information is required. Yan. Mayroon daw tatlong posibilidad. Maaring aprubahan, tanggihan, o palawigin ng OCC ang review period kung kailangan pa ng dagdag na dokumento. Kaya kahit po nakatakda na ang deadline, wala pong kasiguraduhan kung kailan talaga ilalabas ang final decision. Ito po ang dahilan kung bakit volatile sa XRP sa mga nakaraang araw. Bawat tweet o balita ay nakakaapekto agad sa kanyang presyo. Ang market impact mo nito ay ang mataas na volatility ay nagdudulot po ng short-term trading opportunities. Pero dapat mag-ingat ang mga retail traders, tayo po yan, sa mga fake news at speculation. Ano naman ang epekto nito sa market sentiment ni XRP? Sabi rito, a successful approval would likely reinforce market confidence in Ripple's long-term vision. Investors could interpret it as a validation of Ripple's compliance framework and regulatory strength. Kapag naaprubahan daw, lalakas po lalo ang tiwala ng mga investors sa long-term vision ni Ripple. Magiging patunay po ito na kaya niyang sumunod sa mahigpit na regulasyon ng gobyerno. Kaya't hindi na lang ito magiging speculative coin, kundi isang asset na may matatag na pundasyon sa legal at financial structure ng US. Sa market impact, posibleng makita po natin ang immediate rally kay XRP na aabot po sa 15 to 25% sa unang linggo ng announcement. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang timing ng desisyon na ito? Sabi rito ay
The timing of this decision coincides with a politically sensitive period in Washington. The government shutdown has slowed administrative operations across several agencies. Although the OCC can continue limited functions, full-scale approvals during a shutdown are rare. Yan, ang timing daw po ng desisyon ay dumating sa napakasensitibong panahon sa politika ng Amerika. Dahil po sa government shutdown, maraming ahensya ang apektado, kabilang na po ang OCC. Sa ganitong sitwasyon, bihira po silang maglabas ng full approval. Pero kung itutuloy po nila ang desisyon ngayon, magpapakita ito ng napakalakas na kumpiyansa ng gobyerno kay Ripple. Sa market impact, ang ganito pong senaryo ay pwedeng magdulot ng speculative pump dahil magiging simbolo po ito ng pagtanggap ng gobyerno sa blockchain innovation. Ano naman po ang susunod na mangyayari? Sabi rito, observers expect the OCC to release a public notice if a decision is made. Ripple executives may also issue statements confirming the outcome. Market participants are watching Ripple's regulatory filings, OCC updates, and potential new partnerships for signs of approval. Ayan po, kapag nagdesisyon na raw ang OCC, maglalabas po sila ng public notice at posibleng maglabas din ng opisyal na pahayag ang mga executives ng Ripple. Dahil dito, marami pong traders at investors ang nakatutok sa bawat galaw ng kumpanya. Kapag nakumpirma po ang approval, inaasahang kasunod nito ang mga bagong partnership at saka integration projects sa US banking system. Sa market impact, ang confirmation ay halos siguradong magbubunsod ng massive breakout rally sa presyo ng XRP at posibleng domino effect sa ibang mga altcoins. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay sa araw na ito ay maaari pong maging simula ng bagong yugto para kay Ripple at kay XRP. Kung makuha po nila ang National Trust Bank Charter, mababago nila ang kasaysayan ng crypto at banking sa iisang hakbang. Pero kung madelay man ito, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy po ang pag-usbong ng regulasyon at pagtanggap ng gobyerno sa blockchain technology. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, ito po ang panahon ng matinding pag-obserba at tamang diskarte. Maring ito na ang araw kung kailan mabago ang tingin ng mundo sa crypto. At ayan, salamat po kay Ripple at kay XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.